Morning po sa bawat isa po sa atin at ngayon po ay linggo at ari nawa po ay pagkalooban tayo ng Diyos yung patuloy na pagkilos po niya sa umagang ito hanggang sa matapos po yung maghapon na tunay po ang Diyos po ang siyang kumilos sa ating mga buhay. At patuloy po tayong manalangin, tuloy po tayong mag-aaral ay salita sapagkat ito naman po ay tunay na kahilingan man talaga sa atin ng Panginoon at tayo po ay patuloy pong maglilingkod, tayo po ay mananampalataya sapagkat ang sabi nga po kung wala rin po tayo sa Kanya, wala po tayong magagawa sa buhay. Although meron po tayong mga kakayanan na nangyayari dahil meron naman po tayong lakas, kaisipan, mga feelings po natin, mga desire po natin sa buhay, mga choices and decisions po natin ay naroon naman. Kaya nga lang, kung tayo po ay wala pong koneksyon sa ating Panginoon Kristo, bali wala pong lahat ng mga bagay na yan dahil dating po lilipas po lahat yan at dating po na magiging walang kabuluhan po ang buhay po natin dahil ang sabi nga, ang buhay natin ay maiksi lamang. Kung kaya naman may mga pagkakataon po tayo sa buhay na dapat nating gawin ay ang patuloy po tayong kung mayroong trabaho, patuloy, salamat kung mayroong pa mga natatrabaho at yung pag-aaral, mag-aral at kung ano pa yung mga dapat na importanteng bagay na asikasuhin. Pero wag po natin kakalimutan, kakaligtaan na ang Diyos po ang siyang nagbigay sa atin ng buhay at na dapat naman natin itong i-response po natin yung pagmamahal sa Kanya, pagdakila at pagsamba. At wag po nating alisin sa buhay natin na tayo po dapat maging tapat po sa paglilingkod sa Kanya sapagkat ang Diyos po ay hindi po tayo iniwan, hindi po tayo kinaligtaan man lamang. At patuloy po natin hangarin sa buhay na kung saan po dapat po ay meron po tayong patuloy na kalagayan espiritual at ito po ang mas maganda po kaysa po doon sa active ka sa sanlibutan, sa trabaho, sabihin ng sanlibutan sa mundo, sa lahat ng bagay na maaari mong gawin pero hindi ka naman active at ang espiritu po ay patay, ay nakakalungkot po yun. Kaya nga tayo po ay tinawag na born again sapagkat naroon po sa puntong tayo po ay binuhay namang muli ng ating Panginoon gaya ng pagbuhay ng Ama sa Kanya na po si Kristo Jesus upang sa ganun po ang ating pong fellowship na nawala po noon ay naibalik na sa pamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Ganon din po sa talatang pahayag, kabanatang ng pahayag 21, ang mga talata po ay 1 hanggang 5 na nagsasabi po rin na bagong heaven and bagong earth na po. At kabilang po dito yung kung saan po mayroon pong kasalang mangyayari at pangako rin ng Panginoon sa John chapter 14 na babalik siya para po tayo ay pinapaghandaan po ng mga silid na kung saan po may tigi-tigisa po tayong silid. Ang problema lang kung wala po tayong panampalataya po sa Ama at sa Anak ay mababaliwala po ang lahat ng mga bagay na yun na nagiging dapat ay meron po tayo noong panampalataya para ma-inherit po natin o mamana po natin yung mga pangako ng ating Panginoon sa Kristo. At dito makita natin na ang Biblia po ay 66 books ang composition po niya. At ang Genesis po ay opening book na kung saan po makita natin dito yung paglikha po ng ating Panginoon at yung pong paraiso na nauna na naroon. Tapos po yung pahayag o revelation naman po ang closing book po na kung saan po nakalagay po dito na i-register po ng Diyos yung dating kalagayan po ng mundo. Kaya nga meron magiging new heaven and new earth. Kaya salamat sa Panginoon na patuloy niyang pinagtitibay ang kanyang pangako sapagkat ang sabi nga po ng Diyos ay niya po tayo mapahamak. Pangalawa, tayo po ay naghahangad po na makapunta o matungo sa langit sapagkat hindi naman ibig sabihin ay takot tayo sa impyerno, which dapat naman. Kaya lang ibig po sabihin doon natin makakadwelling ang Diyos na buhay, makakasama po natin sa Kanya pong paghahari. At hindi lang po makakasama, forever po ay makakapilang tinatman dahil sa tayo po ay pinayaan po ng eternal life.
Through faith po sa ating Panginoon Kristo. So dito, pagtibayin po natin ating pananampalataya at isang bahagi po ng buhay natin na meron po tayong niliang ng Diyos na gawain para po tayo po ay nagkaroon po ng kalakasan spiritually. And then, meron ibinigay na iniwan, yung Holy Spirit, na siya nagbibigay naman sa atin ng pagpapaalala ng karunungan, mga bagay na dapat nating makuha habang tayo po ay nagbubuhay sa mundong ibabaw. So, salamat sa Panginoon na tayo pong lahat ay biniyayaan po ng Panginoon ng pagkakataon, makapiling po siya. At maibalik po yung nasirang fellowship dahil po sa kasalanan po ng tao. At magkaroon tayo ng katiyakan na ang ating po mga pangalan ay maililista o nakalista na sa aklat ng buhay. Kaya naman wag po tayong mag-alinlangan. Bagamat may mga pag-aalinlangan sa buhay na pinapasok po sa isipan po natin at mga pangamba na nilalagay po sa atin. Normal naman po yan, kaya lang wag po nating palakihin. Huwag natin maging big issue yan sa buhay natin. Dahil ang big issue dapat natin ay ang Panginoon sa Kristo na siya nagbigay sa atin ng pagkakataon na lumaban, mag-aral ng kanyang salita, mapangunahan ang buhay natin ng ating Panginoon sa Kristo sa tulong po ng Banal na Espiritu sa araw-araw ng buhay po natin. Salamat po na tayo po ay nanatili pong tapat sapagkat ang Diyos po ang siyang tunay na may katapatan na hindi makayang pasubalian ng sinuman. At ang kapangyarihan po ng Diyos na ating naranasan, ang tulong niya, ang pagpapala niya, ang pag-iingat niya, at yung mga pagpapagaling sa ating pong mga problema, pagtugon, at mga katugunan po, solusyon sa problema. At tanging natin makikita lamang sa pamamagitan po ng ating pong paglapit, panalangin, pag-aral ng kanyang salita, at pagdala po sa mga gawain. Ibinigay po sa atin Panginoon. Salamat po and good morning po sa lahat. At pag-pray po natin yung ating gawain mamaya. Ako, sama niyo sa panalangin na maging makatagumpay. Yung ating pong guest speaker, si Pastor Felinor, pag-pray po natin. Ako naman po ay sa kanila pong church na mapupunta sa Christ Grace in Faith Church. Kaya sama-sama po tayong patuloy maglingkod po sa ating Panginoon. Salamat po.